Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Aries, Leo, Sagittarius. Lola Baby nagpapakilala. Yan. So, bibigyan ko po kayo for the 3rd week of June ng reading. Yan ha. Okay. So, tingnan natin the overall energies. Okay? Yan. Tingnan natin the energies. Okay. So, ito po ha. Yan. It's like tahimik kayo. Di ba? Yan. Kumbaga dito ay malalim. May malalim kayong iniisip. Okay? Yan. So, naririto ang tinatawag na the devil. Di ba? Yan. Sandali tatakpan ko. So, ibig sabihin nitong the devil na ito, it's like you are fighting your self-demon. Okay? Yan. Yun ang nakikita ko. Fighting your self-demon. Okay? Natural lang yan kahit sino. So, nakikita dito ang tinatawag na the Hierophant. Okay? Yan. So, nakikita dito yung tinatawag pagiging maunawain, di ba? Yan. Ito yung tinatawag na you are fighting your weaknesses, di ba? Kasi na dito ang sandali nga yung aking camera para kita kayo. Yan. Narito kasi ang the demon and the devil and the Hierophant, di ba? Yan. So, maaaring ito yung tinatawag, pinipilit mong maging makatwiran, di ba? Tamang katwiran. Yan ha. As much as possible, tinatawag na nagpapakakumbaba kayo. Di ba? Yan. Meron din kayong tinatawag weaknesses, di ba? Your self-demons. So, narito ang tinatawag na the wheel of fortune, di ba? Yan. It's like narito yung tinatawag your struggles. May struggles kayo, okay? Yan. Kaya dito, di ba? Narito ang tinatawag na the moon, okay? Maybe ito yung tinatawag na it's like maaring kinikilala mong maigi ang sarili mo, di ba? Yan. Maaring ito yung tinatawag nakikipagtunggali ka di ba? Yan, nasa si Lola para kita. Yan, okay? Ito yung tinatawag nakikipagtunggali ka sa sarili mo, okay? Kasi narito yung tinatawag the devil and the Hierophant, di ba? Yan. If you have a tendency na maging unreasonable, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na you are trying to be reasonable, di ba? Kung halimbawa meron ka mga bagay-bagay na hindi maunawaan, pinipilit mo itong unawain. Ang bagsik. Yan ha. So, kaya narito ang the wheel of fortune. It's about struggle. May mga iniinda kayo, okay, sa buhay nyo, sa inyong damdamin. Yan, para kayong nakikipaglaban, di ba? Devil and the angels, di ba? So, narito ang tinatawag na, kaya mo na ha, sandalit mahina ako sa symbol. What is this? Okay? So, ito yung tinatawag the Mars. Okay? Kayo, di ba? Yan. So, pinipilit ninyong maging reasonable. Yan ha. Kasi the Mars. Yan ha. Okay? Makatwiran, di ba? Maybe it has something to do about your prinsipyo, di ba? May mga pinaglalaban kayong prinsipyo. Yan ha. Okay. As much as possible, nakikita dito na ayaw mong magalit, di ba? Kasi nasa sistema mo itong devil di ba? Yan. Kung napapalakas man ang boses mo, di ba? It's not because ikaw is tinatawag na violente. Hindi ka violente, di ba?
Maaring dito yung tinatawag, meron kang ini-insist. Lalo't pagka halimbawa may mga ini-insist kayo na hindi masunod, hindi ito magmaterialize, di ba? Kaya dito nakikita ang the devil. Okay, so tingnan natin ha. So ito ha, tinatawag number 1. Yan ha. Oh. So anong ibig sabihin nito? The Aries. Yan ha. Ay ano ito? Okay? Ito ang tinatawag na the Mars, di ba? So, ibig sabihin ng the Mars, ito sa the devil. Ibig sabihin nito, pagka halimbawa ay merong hindi pagsang-ayunan, di ba? Yan, napoprostrate, madali kayong maprostrate. Dito, kasi ito'y the Mars. Diba? Madali kayong maprostrate, di ba? Kumbaga dito ay meron kayong halimbawa project, meron kayong gustong isagawa, meron kang gusto, di ba? So nakikita dito, yan ha, ikaw ito. Ikaw the Aries, di ba? Yan. Let's say, sabihin na nating ikaw is general, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ini-insist mo your leadership, ini-insist mo kung ano itong gusto mo, di ba? Para ito'y mag-materialize, okay? So, dito nakikita na pag napoprostrate ka, lumalabas yung the devil, okay? Ninyo, Aries, Leo, Sagittarius, di ba? Pero hindi kayo violente. Kasi sumunod sa the devil, ang tinatawag Hierophant. So, hindi kayo violente. Madali lang kayo maprostrate. Madaling uminit ang iyang ulo. Madali kang magalit. Lalo't pagka sila'y kumukontra sa'yo. Dito, di ba? Yan, no? Pag kumukontra. Kasi nakikita dito yung tinatawag, yung tinatawag na gusto mo itong mangyari. Kung ano itong ini-insist mo, di ba? Yun ha? So, kung kaya dito, yan, no, kita ninyo, di ba? Pagka halimbawa ay salita ng tao, ini-ignore ninyo. As much as possible, I don't wanna hear you. Di ba? Yan, no? Kasi narito ang ano ito, the moon? The moon nga ito. Yan ha. Kumbaga dito ini-ignore nyo. It's like, slam! Ini-islam mo yung pinto. Diba? I don't wanna hear you. Diba? It's like, ito ang gusto ko. Kasi narinig ang the wheel of fortune. Diba? Yan. Napoprostrate ka, lalo't pagka hindi sila nakikinig sa'yo. Diba? So, anong ginagawa mo? Nagsha-shut up ka. Oh! So, tingnan nga natin ha. Tingnan natin. General ito ha. Ayan, oh. Diba? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na, it's like, you can do this alone. Yan, oh. Diba? Yan, oh. Diba? Yan. I will do this alone. Yan, oh. Diba? So, dito ha. Okay. Yan, no, kita ninyo, di ba? So, dito, pinakikita mo, okay? Yung tinatawag na, may kayo, pagka nagustuhan mo, di ba? Kasi ito'y the hermit, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, kailangan mangyari, di ba? It's like, nakita ko ito. Kailangan ito'y mangyari. Diba? Yan. Yun ang nakikita ko. Diba? Ngayon, kumbaga dito, bibigyan mo siya ng identity. Diba? Bibigyan mo siya ng buhay. Okay? So, nakikita naman dito, yung tinatawag na very, very visible kayo. Diba? Yan. Kumbaga dito, nakikita yung tinatawag pagiging fairness ninyo. Okay? Yan. Yung tinatawag na kaya mong baguhin ang buhay ng mga tao, di ba? You're a very, very good teacher too, di ba? Let's say, sabihin na natin, especially, tinatawag kawang gawa, humanitarian, di ba? Yan. It's like you are setting good example to others na para ikaw is gayahin, di ba? Yan.
So, dito nakikita yung tinatawag the hangman. Okay, yan. So, ibig sabihin nitong the hangman na ito is pagka kayo napapagod, di ba? Yan, no? Siguro pag dumadating kayo sa bahay, wala ka ng energy, di ba? Yan. So, dito, it's like tinatawag na makakaranas kayo ng tinatawag na pagkaubos ng energy. Yan na, pagod na pagod. Yung tinatawag patang-pata na pangangatawan. So, for some of you here, maaaring sabihin, mag-iingat kayo ha, baka kayo tinatawag na mauwi ito sa sakit, di ba? Kasi may nakikita ako dito, it's like tinatawag, they are paralyzed, di ba? It's like nasa bed lang, naka-confine sila sa bed, di ba? Yan. So, meron din dito yung tinatawag na very, very restricted, okay? Ang kanilang tinatawag movements, yan ha? So, meron ditong tinatawag na, ayan no, kita ninyo, very firm kayo. It's like dito nakikita, di ba? Yan. Ipinapakita mo. It's like learn. You have to learn your lesson, 'di ba? That's what it's like tinatawag consequences of their action. Yan ha. So ikaw ito, 'di ba? It's about the consequences of their action ang nakikita ko, 'di ba? Yan. So kumbaga dito halimbawa may humingi ng halimbawa nagbaranggayan, 'di ba? Baranggayan. Humingi sila ng pasensya. No. Ibig sabihin nito, tinatawag, face the consequences. Yan, no? Kita ninyo, oh. Face your consequences, di ba? Ano ba yan? So, tingnan natin, ha? Pero nakikita dito, it's like tinatawag, surrendering yourself to God. Okay? Pagod kayo di ba? Pero kumbaga dito, sige, diretso lang kayo, diretso, di ba? So, nakikita dito yung the Eight of Wands. Yan ha, okay? It's like meron kayong tinatawag na, I don't know, may pupuntahan ba kayo? Yan. It's about a mission. It's like you will go for a mission, di ba? Yan. I think so. Kasi narito, di ba? You will go. You have a mission. May pupuntahan kayo, di ba? It's like, palaging, narito yung tinatawag na maybe, meron kayong pupuntahan. Okay? Nakikita ko lang. Palagi kayo may over. Meron kayong service, di ba? It's like para kang laging merong umu-order ka na sasakyan dahil lagi kang may pinupuntahan. Okay? So, ibig sabihin nito, the King of Wands, di ba? Yan. Di ba? Yan. Ibig sabihin nito, hindi tumitigil. Palagi ka nang may gustong gawin. Maybe, it's like, para kang merong gustong patunayan. Di ba? Ito yung tinatawag na pagka nakaupo ka, di ba? Yan. Gumagawa ka ng, ano ba magagawa ko sa humankind? Kasi narin na on the wheel of fortune, di ba? It's like, parang, meron ka laging gustong gawin, di ba? So, naririto ang tinatawag na the Five of Pentacles. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, hindi ka tumitigil, di ba? Yan. Hindi ka dito nakikita yung tinatawag na, meron ditong, it's like about your, maybe, what you are doing. Diba? Yan. Marami kayong ginagawang magaganda. Diba? Yan. Pero nakikita naman dito, yung tinatawag na kinocultivate mo, okay? At nahaharvest mo. Yan ha. Marami kayong ginawang magaganda. Maybe sa ibang tao, sa pamilya mo, sa neighbors mo, sa trabaho mo, sa society, sa group of people, 'di ba? Marami kayo. Kumbaga dito yung tinatawag na okay, yan marami pa kayong gustong gawin, 'di ba? Patunayan, ibigay. So ano pa, 'di ba? Yan The Nine of Cups. Yan ha. So ano ibig sabihin ng the Nine of Cups? Yan.
Ibig sabihin nito, at home naman kayo, di ba? Halimbawa sa bahay ninyo, sa trabaho nyo, sa ginagawa nyo, at home naman kayo sa ginagawa nyo, okay? Kung anong ginagawa nyo, baka naggagardening ka, baka nagko-cooking ka, di ba? Baka maghapon ka lang nakaupo, at home ka. So, nakikita dito yung tinatawag the Six of Swords, di ba? Meron dito, it's like tinatawag, meron kayong unsettled business, hindi pa tapos, di ba? It's like tinatawag, pupuntahan. May mga gusto kayong puntahan, i-meet, di ba? Baka ito yung mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, yan, no? Kasi dito may over, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, ayan, ito yung tinatawag na you decide na ano ka na. Kasi kumbaga dito may mga unsettled, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na iniwan. Yan, hindi mo muna binigyan pansin. Pero ngayon, ibig sabihin nito yung tinatawag, maybe you want to go for a vacation, di ba? Baka pagod na kayo, gusto nyo mag-unwind. Okay? So, let's see. Other cards. Lagi kayo nag-iisip what you can do for others, what you can do for your family. Especially if you leave them. Okay? Yan kasi meron dito. Paano pagka umalis ka? Di ba? Can they survive? Yun ang nakikita ko sa inyo. Di ba? You're always, it's like para lagi kayong merong worrying. Di ba? Worrying. Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na, paano ako kung wala na, 'di ba? Makaka-survive ba sila, 'di ba? Yan. So nakikita dito the nine of swords yan, ha, okay? So ibig sabihin ng the nine of swords na ito, yung tinatawag na it's like I do not know, a relationship na ito yung mga tinatawag na you have a lot of relationship, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na nakadikit, okay? Maybe you are worrying about them, di ba? Yan. Hindi ko alam kasi masyadong active ang inyong tinatawag na your third eyes, di ba? Maybe you are worrying what they will say. Ano ang kanilang reaction? Ayan, kita mo. Diba? It's like worried kayo sa sasabihin nila, sa iniisip nila, diba? About you. Diba? Yan. So, nakikita dito yung tinatawag the devil. Diba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, teka muna, nakasapot, diba? Yan. Bakit nakasapot ang the devil? Ano itong bakit kayo'y nakasapot? Diba? Kayo ang sumasapot. Okay? Ito yung tinatawag na it's about your obsession. Yan. Yan. Diba? May the devil dito. Diba? Masyado kayong obsessed, di ba? Saan kayo obsessed, di ba? Maaring sabihin na natin obsessed baka yung sinasabi nila, di ba? What they are thinking, di ba? Kung ano ang, yun lang ang nakikita ko. Kasi dito kita mo daming mata, di ba? Yan. Para bagang hindi ka mag-relax, pero meron dito tinatawag obsession. Masyado kayong obsessed, di ba? Yan. Maaring obsessed ka sa partner mo, obsessed ka sa pera, yan na. Obsession sa pagkain, di ba? Pwede rin. Yan, nakikita. Ayaw mo itong mawala. You want to keep it. Ayaw mo itong mawala. Okay? So, naririto ang tinatawag the Queen of Wands, di ba? So, ano itong the Queen of Wands na ito? Yan, ha? It's about your mastery, di ba? It's about your achievements. Yun ang nakikita ko. Okay? So, narito ang tinatawag the Two of Cups. Meron kayong soulmate, ha? Okay? Kapareho ninyo. Okay? So, ibig sabihin, pwedeng
sabihin natin ito baka may mga kakambal kayo, 'di ba? O baka soulmate mo ang kapatid mo, soulmate mo ang asawa mo, soulmate mo ang best friend mo, soulmate mo ang nanay mo, ang tatay mo, ang pinsan mo. May ka-soulmate kayo. You're always hoping, 'di ba? So let's see for your future. Yung now na ito ha, now papunta sa future. What will your future holds for you, okay? Tingnan natin ha. Okay, the Hierophant. Okay? Sandali lang ha. Okay. So, ibig sabihin nito, ikaw yung tinatawag na, it's like sugo, tagapagdala. Ayan, no? Ano ito, di ba? Yan. It's like you're the messenger. Yan, ha? Okay? Ikaw ang, kasi narito ito. Di ba? Yan, no? Ito, ha? Okay. Ikaw ang tagapagdala. Yan, ha? Ng balita, ng ano, kung ano man ito. Yan. Kasi dito narito, di ba? It's like it is your, tinatawag na your calling. You have a calling. Di ba? Yan. Kumbaga dito masyado kayang worried, di ba? Yan. It's like, sabi na natin it has something to do about humanitarian, di ba? It's like, ikaw ang nag-iisip para masolusyonan ang problema nila, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na you bring peace to them, di ba? Yan. So, may mga ka-soulmate, it's like tinatawag na may kapartner ka, di ba? Yan. Para ito is tinatawag na mag-materialize, mag-work out. Yan o, di ba? Yan, dito, it's like you're always on the go, active. Palagi kayong nasa labas maaari. Maybe you're a preacher, you're a priest, you're tinatawag nasa social media. Yan o. Kasi ito'y the Hierophant, pero ito'y the modern Hierophant, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, yung moderno, Hierophant. It's like sabihin na natin, baka ito is a pastor, pare, nadun lang siya sa isang, bawa congregation, is simbahan. Pero ito, ibig sabihin nito, tinatawag na nalakad, palabas-labas, di ba? So, ibig sabihin nito yung mga naaabot niya, hanggang maaabot, kasi narito ang the wheel of fortune, di ba? Hanggang saan yung kanyang tinatawag na paglalakbay, lakad, maaring by means of lakad, by means of, sabi na nating sasakyan, di ba? Yan, para madala siya doon. Madala niya ang tinatawag mensahe, okay? So, ibig sabihin, meron siya ditong tinatawag na ka-soulmate. Naku naman na rin asawa ko naman, kung kailan naman ako. Yan ha, yun ang nakikita ko sa inyo, okay? So, it's like tinatawag hanggat kaya mo, di ba? Kasi nakikita dito, okay? Halimbawa sabihin na natin kung sino ito, okay? The Leo Sagittarius Aries, meron ditong, it's like tinatawag bedridden na, di ba? Bedridden. Hindi na sila active, maaring paralyzed na sila, may sakit. Pero nakikita mo dito yung pagiging tinatawag na, ayan, messenger, okay? Kaya lumabas ito. So, ibig sabihin ito, ang tinatawag, ginagampanan niya ang trabaho ng Aries, Leo, Sagittarius. It's like, mayroon siyang sinumpaan, di ba, nangako, di ba, yaan. So, ibig sabihin nito, kasi itong Leo, Sagittarius, Aries, merong obsession, di ba, kaya kita mo, may sapot, di ba, meron siyang obsession, yaan. So, ibig sabihin nito, habang buhay siya, di ba, kailangan ito is ipagpatuloy. Whatever happens, may sakit man siya, paralyzed man siya, kumbaga embedded, restricted na ang kanyang movement, merong magpapatuloy. It's like tinatawag yun, the legacy of this tinatawag na the fire elements is merong magpapatuloy. Diba? So, ito yung tinatawag na the old-fashioned Hierophant, the old-fashioned Aries, Leo, Sagittarius. At ito yung tinatawag danyo. It's like the modern, okay? The modern generation of the
Aries, Leo, Sagittarius, di ba? Kung ito may hindi na nila magampanan, merong gaganap. So, ibig sabihin, ito ang magpapatuloy ng kanyang tinatawag na legacy. Thank you very much.